Try to put someone in a ministry, halimbawa, sa ministry. Try to put someone na hindi na nurture sa isang ministry, especially sa music. Anong mangyayari doon? Lalaki ang ulo niyan. Yayabang yan. Yung hindi siya naturuan. Porke magaling, pag pumasok lang, o ikaw na. O, diba? Sorry Pero itong katotohanan, no, na nangyayari. Kaya bakit hindi lumalago kung minsan ang Christian life natin? Kasi we don't allow God to cultivate us. We don't allow God to till the hearts, the ground of our hearts. Na kailangan yung weeds matanggal sana. Yung roots, pinaka-roots ng mga dapat na matanggal. May naiiwan po doon. Kahit yung konting bagay lang, it can choke the plant. No? Hallelujah. So, yung mga tao, try mo na ilagay doon. Yung talented, napaka-talented niyan. Ilagay mo doon na walang nurturing. Hindi naturuan ng Word of God. Hindi man lang siya nakarinig ng salita ng Diyos. Tapos ilalagay mo sa isang ministry. I tell you, yung mangyayari dyan, no conviction, masisira ang buong church. Hallelujah. So, kailangan natin, mga kapatid, yung spiritual cultivation. I know it's very painful. Very painful sa atin. Kasi yan talaga ang process. Ano? Yung process sa bawat isa sa atin. Na kailangan nating pagdaanan sa process. Number 2, dying to self. Sa Luke 9, chapter 23. Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ito yung we need to deny ourselves and then take up our cross. Ito yung dying to self. Yung mga pride natin, kailan natin ibaon doon or ilansa tayo. We need to crucify it with Christ. Ano? Yes, this is the losing to gain. We need to lose our lives for Jesus Christ. A total surrender unto God. Ito yung sa Galatians 2:20, sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nung tayo ay na-born again, hindi na tayo ang namumuhay, kundi si Kristo na. Siya na ang hari ng puso natin. But sometimes, come into my life, Jesus. Pero ako pa rin ang leader, ha? Di ba kung minsan ganyan tayo? Come, Lord Jesus. Pero ako pa rin ang leader. Ako pa rin ang susundin mo. We need to deny ourselves. We need to die. Dying to self. Hallelujah. Di ba ang isang grain, pag inilagay mo doon sa ground, mamamatay yan bago umusbong. O di ba? Pag hindi mo yan inilagay doon, it will not grow. Ganon din tayo. Tayo ay na-crucified na kay Kristo. Kaya ibig lang sabihin na we died with Him. And then we rose with Him. Hallelujah. That's being born again. So, nagiging renewed tayo. So, yun ang ibig sabihin ng na-born again. We die to self. Namatay tayo sa sarili nating mga will. Ang tao kasi willful yan. Gusto natin ang masunod. So, being transition from being self-centered to Christ-centered. Hallelujah. Yan ang maganda eh. So, a believer can never bear fruit doing ministry with a proud heart. Totoo yan. Ano? Pero sad to say that many are serving God with uncrucified self. Marami. Nagsaserve na pero hindi na crucified yung buhay nila.
yung nagiging yung ministry is nagiging pride sa kanila. Parang ganun ba? So, kailangan natin mamatay sa ating sarili. Yes, it's not, kasi, di ba, ang isang Kristiyano, gain yan. Pag namatay ang isang mananampalataya, that's a gain. Pag mananampalataya, kasi surely she will go or he will go to the throne of God, to heaven. Pero pagka namatay ka na wala kang Kristo sa buhay, you will not expect eternal life. Ano? So let's die to ourselves before serving. So before we serve, before we, yung gusto nating mag-serve, we need to, tingnan natin ang buhay natin na, as, am I going, yung motive ba natin, am I going to serve God? Yung motive ko ba is to glorify Him or to glorify myself or to show something that I have? Yung alam niyo yung mga gifts natin, that's a God-given gifts, lahat yan. So we need to give it back to God. Yeah? So we need to die to ourselves before serving. Number 3, intimacy with God. Ito yung wala kung minsan, ito yung kulang kung minsan yung intimacy natin with God. Na? Doon sa Psalm chapter 63 verse 1, sabi niya, "Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water." Every day we need to thirst for the presence of God. We need to seek Him. Ano? Kasi siya ang kailangan natin every time we wake up, every time we sleep. Siya pa rin ang kailangan natin actually. We need an intimacy with God. Yung close na relationship natin. So ito yung farmer at doon sa wine dresser at saka doon sa ground. They are related. Alam mo kung bakit? Kasi yung wine dresser, siya ang nagtitil sa ground at ganun din tayo. Ang Panginoon natin, we need to be closer, be close to Him para yung mga ginagawa niyang pagkukultivate sa atin, hindi tayo masyadong nahihirapan. Kasi sabi niya, "Come unto me. All you are laden and weary." Ang ibinibigay niya sa atin na yon ay hindi siya mabigat. Amen? Kung tayo ay chine-chasten ng Panginoon, di ba yung song na, "Mold me," ang hirap na prayer yan actually. "Use me." Ang pattern, pag minold mo yan, masakit yan. Siguro nagsasalita yung clay na yan, nasasaktan na yan. Lord, ang sakit-sakit na. Pero pagka nakubog na yan, ang ganda-ganda. Ganyan ang outcome ng isang Christian. Kapag ikaw ay isang plant na itinanim doon, tapos lahat ng mga process is ginagawa sa'yo, tapos, yes Lord, do it. Kasi alam mo naman na yung gagawin mo sa akin ay yun ang pinakamagandang mangyayari sa akin. And you will see the outcome. Ang Kristiyanong ganyan, napakaganda yung outcome. Ano? Ang ganda-ganda ng, at tinitingnan mo, wow, gandang Kristiyano yan. Diba? Yung transformation, yung transition niya. Hallelujah. So we need to be intimate with God. Diba? Sa mga asawa ninyo, ha? Pag kayong asawa ninyo, wala kayong intimacy, hindi kayo close, palagi kayong nag-aaway. No? Laging may mga problema pagkaganan. Kaya nga kailangan ng mag-asawa may intimacy. A close, knitted relationship. Pag knitted kasi maganda yan. Once na isa lang ang sigurado lahat yan. We're out. Hallelujah. So a believer who have no close relationship with God will eventually dry up and detach, and it will lose its potential to bear fruit. O, diba? Tayo mamumunga. So always remain in Jesus. Strengthen our prayer life and feed on His words daily. Diba? Palagi nating nababanggit ang John 15, diba? Yung doon sa John 15. Yes. Hallelujah. Doon sa John 15, sabi niya sa 4 and 5. Okay, let's
Go back to that. Sabi niya doon, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Yeah? I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So we need to be intimate with Jesus Christ. One of the gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Hallelujah. And number 4, commitment. Pwede bang may intimacy sa iyong asawa na walang commitment? Pwede. Pwedeng mangyari yan na hindi ka nakakommit sa asawa mo. It can happen. Kaya nga yung maraming nasisirang family because there's no commitment. You know? Sa Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Lahat sana ng plano natin, we need to commit it to the Lord. Walang commitment sa ministry. Gusto mo lang umupo dito makinig, then after that, lumayas. I tell you, kahit anong narinig mo, paglabas mo, nawawala. Welcome, sister. Pag wala kang commitment, so kailangan natin dito, kung nagtatagal ka na dito, you need to commit yourselves. It's a ministry na. Ano? Because God is convicting someone, sabi niya, okay, dito, kailangan ka dito. So may conviction doon sa tao. You need to commit yourselves sa isang ministry na angkop sa ibinigay niyang talent sa iyo, sa gift sa iyo. Yan ang gagamitin ng Panginoon. You need to commit. Kasi pag hindi ka committed sa Panginoon, I tell you, kahit anong gawin mo, you cannot bear fruit. So Matthew 4, verse 19, sabi niya, come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Paano ka magiging disciple kung hindi ka magko-commit sa Panginoon? Diba? Sa church, halimbawa dito. Hindi ka pwedeng pupunta doon na mag-disciple na hindi ka nakakommit sa church o hindi ka nakakommit kay Kristo kasi you cannot understand what you're doing. So we need to be committed to Him. Intimacy and commitment goes together actually. Hindi pwedeng mawawala yan. Hallelujah. Pag ikaw 10 years ka na sa 10 years ka na sa ministry sa church. Pero ayaw mong mag-commit. Bakit kaya? Nahihiya ka pa rin. Bumangatog yung tuhod mo. 10 years ka na eh. Dapat mag-commit ka na. Kaya nga dito pag yung dahan-dahan yung pag natin, 'di ba? Huwag mong biglain. You need commitment sa ministry. Amen? So kung ikaw matagal na, kailangan mo mag-commit din. Amen? Hallelujah. Pero pag ayaw mo, sa 10 years, 20 years, there's something wrong. Iwan ko na lang. So true commitment is more than involvement actually. It's more than involvement. We need to prioritize God. Hallelujah. Kasi kahit na-involve ka, kung wala kang commitment, parang wala lang. Ginagawa mo lang for the sake kasi yun ang utos eh. Porque inutusan ka, you do it. That is involvement. Pero wala kang commitment. Parang wala lang sa'yo. And true commitment is sacrificial. Diba? Pag nag-commit na isang mananampalataya sa isang church, nagsasacrifice yan. Doon sa Romans 12:1, sinong nakakaalam nun? Binibigay natin ang buong buhay natin as a living sacrifice. Amen. Yes. So lahat ng mga activities sa loob ng church, nandun ka, you are committed to it. You are involved to it.
May pagmamalasakit doon. You're not thinking of yourself anymore, but you're thinking to glorify God. Pinaprioritize natin ang Panginoon, hindi na yung tayo. Hallelujah. So a believer who never commits in any church. Halimbawa, Kristiyano ko, oo, Kristiyano ako. Ilang years, matagal na rin. Anong church mo? Wala. Kung saan ako mapadpad, kung saan ako napunta, doon lang, you need to commit yourself para maalagaan ka. That's very important, yung aalagaan ka actually. Kasi especially sa atin, wala kang home church. Pag may nangyari sa'yo, sinong tatawagan mong pastor na magtutulong sa'yo? Mahihiya kang tatawag ng kung sino-sinong pastor, di ba? Especially kung yung situation mo is very critical. You need someone, yung talagang family mo na church doon sa Pilipinas. You can call them. Kasi you rely on them. You trust them kasi yun ang family mo eh. Alangan namang tatawagan mo si Eddie Villanueva kung hindi ka man nag-church sa kanila eh. O diba? You cannot do that. Mas okay sa atin dito kasi tayo dito. OFW tayo pero sa Pilipinas, you cannot do that. Nag-commit ka doon sa isang church pero ang tatawagan mong pastor doon sa kabila, hindi pwede yun. Eh, syempre sasabihin nung, asan yung pastor mo? Bakit hindi yan ang tatawagin mo? Ganyan yan. So we need commitment. We belong to a church. We belong to a family of God para mag-grow tayo, mamunga tayo. Amen? Amen. Hindi tayo mamumunga kung wala tayong commitment. Amen? Hallelujah. So gusto ba nating mamunga? Amen. Amen. So when Jesus cursed the fig tree, doon sa Matthew 18-19, di ba kinurse niya yun? Ano? It was intended as a warning to every believer. God expects us to bear fruit, either spiritual fruit, doon sa Galatians 5:22-23, or making disciples. And we can only do that when we allow God to cultivate our hearts, die to self or deny ourselves, have an intimate relationship with God and commitment to the word of Him. Because there is a promise, may promise doon. If we read this Matthew 21 hanggang sa matapos yung chapter na yan, sabi niya dito sa verse 43, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you, yung mga taong walang bunga, and given to a people who will produce its fruit. Amen. See? Amen. So, ang hinahanap ng Panginoong Heso Kristo sa bawat isa, hindi yung talent mo, kundi yung fruit mo. Amen. Kahit gaano karobos yung leaves mo, nakikita ng tao na ikaw, wow, ang tanyag-tanyag mo, pero wala kang bunga. You are useless in the eyes of God. Kailangan natin. Because the kingdom of God, this is a parable. It's all about the kingdom of God. And it will be given to people who will produce its fruit. Oh. Alam mo yun, nung binabasa ko na medyo natakot ako kasi, Lord, help us, have mercy on us. Kasi yung gusto mo, yung hinahanap mo sa amin, sana meron. Amen? May it be spiritual fruit or yung disciples na madadala namin sa church. So, hindi sana tayo magaya doon sa mga Israel. Na they rejected Jesus, ano? Instead, be like the tenants who faithfully work to produce much fruit so that when Christ comes, He has something to see in us. Kung darating ang Panginoong Jesus, may makikita sa atin na bunga. Amen? Amen. Na hindi sana tayo, wow. The fruit of righteousness. The fruit of love. Yung nandoon sa Galatians. Sino ang nadala mo sa church?
Sa buong buhay mo na naglingkod, meron ba? Family mo, meron ba? Yan ang hahanapin ng Panginoon sa atin. So don't allow yourself to be cut off because of unfruitfulness. Nating hayaang tayo ay ma-cut off. Na hindi tayo makarating sa kanyang kingdom. Sana lahat tayo, amen, lahat tayo, na hindi lang tayo doon sa gate. Nagsasarak tayo. Ijay unod, amen, hanga ijay ruangan. Antay lang agpating ka sa ruangan na, magtukay no makadanon tayo sa ruangan. We're praying that every one of us will bear fruit. Amen? Hallelujah. So, thank you for listening. I hope na meron tayong natutunan. I give it to Pastora Mary for further explanation kung ano mang